Mga kabayan, samahan nyo naman ako ngayon. Pauwi ako ng bahay. Ito po yung tinatrabuhan natin. Bali, wala na po akong trabaho ngayon. Alas 5 na dito. Tapos uuwi tayo. Maglalakad lang tayo mga kabayan. No? So sinadya ko mga kabayan na maglakad tayo dahil nag-snow siya. Pag nag-snow kasi dito mga kabayan, no, warm yung nararamdaman mo. Kaya kayang-kaya mo lang maglakad. So yung bahay ko mga kabayan, nandun pa sa city. Ito po mga kabayan yung bahay ko na yun. Yung malaking building na yan sa likod pa. Siguro galing dyan. Mga 2 kilometro pa. Tapos yung lalakbayin natin, so magsushortcut tayo. Yan kasi yung tinatrabuhan ko. Ayan po yung hospital. Tapos shortcut tayo dito pababa para makatawid tayo dun sa daan. Yan kasi highway na po yan. Yan. Kasi kung doon pa tayo dadaan mga kabayan sa daanan talaga, napakalayo at napakahirap. So shortcut tayo dito para makita nyo din dito. Dito may mga tao dito na shortcut. Ayan po, mayroong tao na naglalakad. Ayan. So tara mga kabayan, umpisa na natin paglalakad papunta po dun sa ibaba hanggang makarating tayo ng bahay. So hahanap tayo dito ng madaanan na safe tayo kasi ayan, mabato yan dito mga kabayan at medyo may mga butas-butas yan dito. Yan. So ayan, pakita ko lang sa inyo dito yung area mga kabayan. Explore natin itong Greenland. Ayan, so medyo malalim-lalim dito konti. So dahan-dahan lang tayo, baka may butas. Ayan. So grabe, napakakapal na agad yung snow. So saglit pa lang nag-snow ngayon. Siguro may 2 oras pa lang, pero ganito nakakapal. Yan, natakpan na po dito. Pag napuno ito dito mga kabayan, nag-i-ski po sila dito. May mga nag-i-ski po dito kasi magiging patag. Balilik yan mga kabayan, tubig. Pero ngayon medyo manipis pa yung snow. Pagkakapal yan siya, titigas yan dyan. Tapos mag-i-ski yung mga tao dito. Yan, baba pa tayo. Ito pa yung babae natin. Pag nakababa tayo dyan, medyo madali na lang. Ayun, nandito na tayo sa baba mga kabayan, no? Yung inalisan natin doon sa itaas. Hindi na ako nag-video kanina pagpababa kasi delikado. Kita nyo yung bato na yan, no? Napakadelikado, baka mabagsak tayo. Pwede naman siya basta wala ka lang hawak na cellphone habang pababa ka dahil yung snow makapal na siya at may mga damo yung ilalim. Pero may mga bato kasi yung iba, kapag hindi ka mag-ingat maaari kang papasok din sa mga bato. Dito na po tayo sa patag mga kabayan, no? Ito patag na po ito, nag-snow pa rin siya. Tapos yung inalisan natin, ayan po yung project natin. Diyan yung shortcut natin pababa. Sa gilid lang ako dumaan yung may mga damo para safe tayo. Ayan, daanan din to ito. Mga tao papunta dun. Pero dito tayo dadaan sa kabila kasi papunta tayo ng city. Yan, iba din yung daanan dyan sa kabila. So tara, samahan nyo ako mga kabayan. Punta tayo dun sa kabila. So habang ako naglalakad mga kabayan, samahan nyo ako mga kabayan. Huwag nyo akong iwan para makita nyo yung daanan dito hanggang makarating tayo ng bahay. Magkukwento lang tayo. So dati na kwento ko pala mga kabayan, no, na lilipat pala sana kami ng kumpanya doon sa nilipatan ng boss ko. Kasi yung boss ko dito sa company ko, nakwento ko nga na lumipat siya. So ngayon hindi na kami tumuloy dahil nag-extend kami dito. Tapos tinaasan kami ng sahod ng kumpanya namin dito at hindi sila papayag na aalis kami. Kaya yung ginawa nila, tinaasan na lang kami ng sahod. Pero doon kasi sa kabila mga kabayan, sa nilipatan ng boss ko, talagang nakasabi na kami, nalilipat kami, nakapirma na kami doon ng templates or parang yung nag-approve na kami. Hindi siya kontrata pero parang templates yung tawag sa kanila na nag-approve kami, na lilipat sa kanila, na interview na kami, inopera na nga kami ng sahod na medyo malaki-laki din. At decidido na talaga kami noon na lilipat. Pero nagka-problema lang dahil nga ito palang kumpanya na nilipatan ng boss ko ay hindi siya kumukuha ng mga gaya natin Pilipino. Kumukuha sila yung local lang, Greenlandic, European, pero mga Asian hindi sila kumukuha. Ngayon nagantay kami mga kabayan, siguro mga 1 buwan din mahigit. Antay namin na wala pa ring response kung kailan kami lilipat. Excited na nga kami sana na lilipat ng kasama ko kasi may mga project yung boss ko na supermarket malaki dito at saka hospital din na malaki. So kami yung inaasahan ng boss ko na talagang magtrabaho doon dahil alam niya kung paano kami magtrabaho. Hanggang sa dumating na yung kuan, may expire na kami dito sa kumpanya namin. Sabi ko sa boss ko na mag-extend muna kami dito sa kumpanya namin. Pero sabi namin, pwede naman kami makalipat anytime dun sa nilipatan ng boss ko. Yung pangalan ng company dito ay Brondom. Ngayon, tumawag sila na hindi daw pala nag-hard yung company nila ng mga gaya sa amin.
ng mga Pilipino, foreign worker, pwede silang maka-hired, pero dapat open work permit ka. Halimbawa, yung misis ko, pwede yung misis ko kasi magtrabaho kahit wala po siyang papel, kasi open work permit yung misis ko. So ako naman may papel ako dito, kaya hindi sila tumatanggap. So ngayon yung nangyari, ang sabi ng boss ko ay mayroon daw kumpanya dito. Yan yung kumpanya na yan ay pwede daw naming lipatan. Pero under kami ng company na yan, isang cleaning company. Ang mangyari mga kabayan, parang ipagbinta kami. Dahil nga yung company na yan, nakukuha sa amin, papilan kami, pero isa siyang cleaning company. Pero hindi namin alam kung ano yung posisyon namin dyan, kung electrician ba or cleaners. Kasi yung kumpanya na yan mga kabayan, ang may-ari niyan Pilipino. Tapos ngayon may mga tauhan siya. Kapag yung boss ay kukuha siya ng tao, parang ang mangyari bargaining. Parang bibilhin niya yung tao, tapos pagtrabahuin niya dun sa project ng boss ko, tapos babayaran niya lang yung amo. So parang yung ganun yung nangyari. So parang sa tingin ko mga kabayan, napaisip agad ako, siyempre di namin alam kung ano yung magiging sitwasyon dyan. Ngayon, ang mangyayari niya mga kabayan, kapag yung kumpanya na sabi ng boss ko na may kukuha sa amin, ang may-ari isang Pilipino, tapos gawan kami ng papel, pero hindi kami dun magtatrabaho. Bali, yung boss ko, bibilhin kami doon sa kumpanya ng Pilipino, bali parang pagrentahan kami. Pero ang sabi niya, yung offer ay ganun pa rin yung offer na nasunod, na napagkasunduan namin. Kaya yun, nag-alangan kami. Ang sabi ko sa boss ko, hindi na kami siguro tutuloy sir, kasi pag ganyan mga sitwasyon, wala kaming kasiguraduhan. Kasi magtatrabaho kami sa'yo, iba yung kumpanya namin, bali bibilihin nyo kami, doon ka magbabayad sa amo namin na Pilipino. Mukhang mahirap yan. Kaya mga kabayan, mas maganda pa dito nagstay kami. Kaya kasi in-extend kami ng kontrata at pinataasan pa yung sahod namin. Kasi kung talagang inabsorb kami dun sa kumpanya ng boss ko, yung Brundum na yun, ay doon talaga ako lilipat. Hello. Kasi kung yung mismo talaga na kumpanya ng boss ko ang magkontrata, magpapil sa amin, lilipat ako kasi yun yung legal talaga na nakakontrata. Pero pag ipagbili kami mga kabayan, lalabas kasi yan, parang bargaining yung mangyari. Parang doon kami papilan sa Pilipino, tapos pag may papel na kami doon sa Pilipino, bibilin kami ng boss ko para magtrabaho doon mismo sa mga project niya. So hindi maganda yung ganyong mga kabayan, status natin. Kasi isa pa sa dahilan yan, mapuputol yung aking kontrata dito sa company. Dahil pinahabol ko dito mga kabayan, no, yung makatrabaho ko dito sa Greenland ng 7 years na tuloy-tuloy. Kapag nakapagtrabaho kasi dito ng 7 years na tuloy-tuloy, maaari kang ma-permanent residence dito, maka-apply ka at may posibilidad ka mga kabayan, no, kung gusto mo dito. Pero kung lilipat ako dun sa boss ko, maaaring babalik ako sa zero. Kaya good decision na hindi kami umalis muna sa kumpanya namin dito, sa company ko, yung RSRTNet, at pinigilan pa kami ng pinaka-head na wag na kayong tutuloy, pataasan namin kayo ng sahod dahil alam namin kung paano kayo magtrabaho. Kaya yun mga kabayan, ay natuloy kami dito at na-extend na naman kami ngayon. So bagong kontrata na naman kami. Ito po yung mga bus stop dito mga kabayan, itong green na po ito. Kung sasakay ka ng bus, dito ka po sasakay. May mga bike pa na iniwan, oh. Hindi na yan kukunin mga kabayan kasi summer na naman yan, matatambakan yan. Yan, bus stop din yan. So ito yung main road dito. Ayan, ayan. Baka nagtatanong kayo mga kabayan kung nilalamig ba ako dito. Actually mga kabayan, medyo mainit yung katawan ko. Yung nakikita nyo sa mga video na naliligo sila sa may snow, gumugulong, naguhubad. Actually mga kabayan, hindi naman talaga sobrang lamig kapag nag-snow, medyo warm siya. Ito kasi yung explanation yan. Kapag nag-snow kasi, yung temperature kasi niyan, medyo iinit siya. Hindi naman sa mainit, bali tataas siya. Halimbawa, nasa minus 4 degrees siya. Tapos pag nag-snow siya, magiging minus 2, mas 0 degrees Celsius. So yung katawan mo a-adjust. Imbis na yung katawan mo nasanay sa lamig, ngayon pag nag-snow, medyo tataas, mag-warm siya. Kaya yung katawan mo mga kabayan, manibago. Kaya yung iba, makikita nyo na kahit malakas yung snow, nakahubad, gumugulong pa, naliligo. Actually, hindi naman talaga yan sila sobrang giniginaw. Talagang yung katawan nila naka-adjust sa lamig. Pero pasubukan mo mga kabayan, pagkatapos ng snow, tapos may araw, napakalamig yan, napakasakit. Lalo na pag may hangin, hindi ko lang alam
sa paglabas mo pa lang, kahit hindi ka maligo, napakasakit. Tapos yung panga mo dito, maglalak yan mga kabayan sa sobrang lamig. Ito, kasi pagka ganito may snow, kung naglalakad ako dito pag sobrang lamig, wala na. Itong panga ko mga kabayan, lock na ito. Pero dahil nga medyo warm siya, at pag naglalakad ka din mga kabayan, medyo umiinit yung katawan mo. Kaya ang tekniko dito kapag sa trabaho, pag sobrang lamig siya, talagang gumagalaw ako, pinapagod ko yung sarili ko para mas iinit yung katawan ko. Kasi pagka nakatayo ka lang, mas lalo kang giginawin, mapuprusin ka. So yan yung tekniko dito kapag malamig. Pag nagtatrabaho ako sa labas, talagang kinukuhan ko yung katawan ko, pinapagod ko para iinit siya. Kaya yun mga kabayan, pasalamat ako sa desisyon ko na sabi ko sa kasama ko na wag muna tayong mag-resign sa kumpanya ko ito. Kasi hindi pa tayo sigurado kung papilan tayo sa kabila. So, kasi kung nag-resign na kami dito sa kumpanya ko mga kabayan, dahil pinatawag na kami, interview na doon. So, malaking problema dahil ika-cut off na nila. Pasalamat nga kami dito sa kumpanya ko dahil kami yung pinipigilan. Samantala yung ibang mga trabante dito mga kabayan, pag wala ng project, wala na, pinapaalis na sila kasi wala ng project. Sa ngayon mga kabayan, wala kami masyadong malaking project. Pero ang lamang lang ay dahil mayroong mga project na nakuha ang boss ko ng mga eskwelahan, hospital, yung lalagyan ng mga fire alarm. Kami kasi ng kasama ko na Pilipino, dalawa kami, flexible kami. Kahit saan kami magtrabaho, pwede, hindi kami nagre-reklamo. Yun yung gusto ng boss ko. Mayroong mga bata naglalaro ito. Yan sila. Yan. Napakaganda ng kwan ngayon. Hindi siya malamig pagka ganito. Yan po yung daanan. So naglalakad lang tayo pa uwi. Ayan, may naglilinis na po sa daanan. Dahil grabe na po yung snow. So, ganito mga kabayan, pag nakita nyo po ito, pag nanonood lang kayo tapos hindi nyo po na-experience yung snow, masarap po tingnan sa mga mata nyo at parang iniisip nyo na sana nandito kayo, dito na lang kayo nakatira. Pero ang reality mga kabayan, kung masubukan nyo lang makapagtrabaho dito sa Greenland, masasabi nyo pa rin na iba yung Pilipinas. Totoo yan mga kabayan, walang katulad pa rin ng Pilipinas. Ang hindi na talaga maganda sa Pilipinas, yung trabaho, kulang yung sweldo, tapos mahirap kang umasenso. Maraming mga tao sobrang yaman, maraming tao naman ang sobrang hirap, kaya hindi siya balance. Samantalang dito, yung kasama ko halos pareho lang kami ng sahod, halos pareho lang kami kinikita. Kahit siya ay lokal dito, minsan mas malaki pa ako ng sahod sa kanya at mas malaki pa ako kinikita. Dito kasi minsan tamang survive ka lang dito mga kabayan, basta masipag ka, ayun, mas malaki yung kikitain mo. Pero dito, pag hindi ka nagtrabaho, pulubi din yung labas mo kasi may bahay, may binabayaran ka pa ng mga internet, tubig. So kung kukuha ka pa ng sasakyan dito ay delikado pa mga kabayan kapag sasakyan kukuha ka dito dahil malaki yung babayaran mo, may tax pa. Kaya kung dito may mga pangarap ka, may mga bibiliin ka ng mga gamit, talagang doble kayod ka dito. Pero maganda dahil mayroon kang pagkakikitaan gaya sa pagtatrabaho. Sa Pilipinas, kung mayroon kang mga pangarap, trabaho lang yung asahan mo, minimum lang, wala yun mga kabayan, lubog ka pa sa utang. Kaya sakit yung ulo mo dun. Ngayon tawid tayo dito sa pedestrian lane. So titingnan natin kung hihinto itong mga sasakyan na to. Hindi tayo titingin sa gilid. Bahala sila dyan mga kabayan. Basta tayo, diretso tayo. Ayan, huminto. Huminto dito sa left side. Ito, huminto yung kapula. Ayan, ganyan dito ka, respetado. Ay, may naglalakad din dito. Ganyan dito. Grabe yung kaibahan, no? Yung iba nagagalit sa akin na kinukumpir ko daw yung Pilipinas at saka Greenland. Yung mga sinasabi ko man, totoo naman siya. Pero hindi ko naman dinadown yung Pilipinas na pangit yung lugar. Ang sinasabi ko nga, maganda yung Pilipinas, maganda yung lugar, walang katulad. Pero alangan naman sasabihin ko na maganda din yung namumuno dyan. Maganda yung trabaho, malaki yung sweldo. Yung iba nagagalit sila kasi minamaliit ko daw yung sahod ng construction sa Pilipinas. Anong sasabihin ko na malaki yung sahod sa Pilipinas? Na-experience ko nga dyan sa Pilipinas, sumahod ako ng 150 pesos sa isang araw. Tapos pagkain, pamasahe pa. So, yung iba dyan na nagagalit dahil sila ay mataas yung sahod, swerte sila dahil nasa posisyon sila na mataas.
Tapos sasabihin pa nung kababayan na hindi naman daw nila kasalanan kung bakit tayo naging mahirap. Paano, anong gagawin namin kung mahirap kami nang galing, tapos nag-aral na nga kami, nakapagtapos kami, tapos magtrabaho, kulang pa sa sahod. Hindi naman kasi lahat ng tao na pinanganak na mayaman. Ako mga kabayan, hindi ako pinanganak na mayaman, sobrang hirap ako. Ngayon mahirap pa rin tayo, pero at least malaking pasalamat ko kasi nag-abroad ako. So nakapundar tayo ng bahay, kabili ng lupa, nakaipon. So kung hindi ako nag-abroad, sa Pilipinas na ako, wala siguro pa rin akong bahay. Meron akong bahay pero yung kuha lang ubo. Siyempre kung ambisyoso ka mga kabayan, kung may pangarap ka, hanapin mo talaga kung saan yung lugar. Kung may magawa ka sa sarili mo, gawin mo na. Kasi hindi habang buhay pa tayo. Kaya kung may pangarap ka, gawin mo. Kasi walang gagawa ng ibang pangarap mo kundi ikaw lang. Ayan, nandito na po tayo mga kabayan. Malapit na po tayo. Ito na po kanina. Yan po yung city sa likod. Tapos inalisan natin. Ayan po yung likod niya, no. Yan, yung bundok na yan. Ayan, patuloy pa rin tayo. Kasi medyo malapit-lapit na tayo. Bali, ito po yung bundok na hinati nila sa gitna para gawin lang kalsada. Ganito kasi yung kataas dati. Kapag wala po kasing kalsada dito, isa lang yung kalsada. Dun po sa ibaba. Kaya ang ginawa nila para dalawa yung kalsada, yan natin nila. Ano, bundok lang po talaga yan. So, yan. Ito po yung bundok dito na ginawang kalsada nila. Puro bato lang yan at mataas ito mga kabayan. Oh. May nagtanong din sa akin kung papiliin daw ako Europe or dito sa Greenland or Canada, Amerika. So, ang totoo mga kabayan, oh, ang gusto ko talaga sa isang lugar, yung hindi siya sobrang lamig, pwede ka makatanim. Gaya po ng may mga lugar din sa Europe na pwede ka makatanim. Sa Canada meron din, kahit nag-snow sila doon na kahit may snow sila doon, pero pwede sila makatanim doon kasi may lupa. Ito kasi yung Greenland, wala siyang lupa, puro lang talaga bato, snow, tapos walang mabubuhay dito na mga tanim. So sagot ko dyan mga kabayan, kung may pagkakataon lang talaga, bakit hindi? Pwede nga ako sa Pilipinas, ako lang, basta mayroon lang pera, hindi na ako dito pupunta ng Greenland. Ang Greenland, hindi ko talaga siya pangarap na lugar. Ang nagustuhan ko lang kasi dito, tahimik siya. Wala akong naririnig dito na kung ano-ano mga salita. Meron man, pero yung kapwa mo lang. Pero sa mga lokal, pero yung mga tao dito, bihira lang mga kabayan. Kaya dito sa Greenland, di pa ako nakaranas dito na pinariringgan ako na ganyan, pangit ugali. Tahimik dito, yung kagandahan ko dito. Pero yun lang, yung sa pagkain medyo nahirapan tayo dahil wala nga dito tubong-tubong mga fresh. Halos lahat dito frozen. At ganito, halos 7 to 8 months yung snow dito. Tapos pag summer, malamig pa rin. Nasa 2 degrees, 4 degrees Celsius. At panay ulan dito, malakas yung hangin. Pero wala tayong magawa kasi yung pinunta natin dito, trabaho naman. Pero kung papipiliin ako ng mga lugar mga kabayan, basta may pera lang, Pilipinas pa rin yung pipiliin ko. Kasi may lugar naman sa Pilipinas na maganda. Gaya sa amin sa probinsya, hindi naman siya sobrang init. Hindi din siya sobrang lamig. Kasi yung lugar namin, yung temperature doon, pag nasa bundok ka, umaabot din na sa 18 degrees Celsius pagka madaling araw, 20 degrees. Pagka umaga naman, pagka tanghali, minsan umaabot sa 28, 30. Yun na yung kuan, pinakamainit minsan. Kaya piliin ko pa rin ang Pilipinas. Tapos siyempre may pera ka, kasi pag wala kang pera mga kabayan, wala ka din, hindi ka din mabubuhay ng masaya sa Pilipinas. Antayin ako nito mga kabayan. Yan, inantayin niya ako. Ganito yung mga sasakyan dito, may respeto talaga sila sa mga naglalakad, mga tao. Inuuna talaga nila yung tao kahit malayo pa. Pinapadaan kanila muna. So nakarating na tayo ng city mga kabayan, malapit-lapit na, no. Ito na po yung city. Yan, lakad pa po tayo siguro mga 2 kilometro bago natin marating yung bahay. Yan, ito po yung itsura dito. Ayan, malapit na tayo, mga 2 kilometro na lang marating ko na yung bahay. Pero malapit na tayo mga lobat mga kabayan, mga 10% na lang. Baka hindi tayo makapagpaalam sa inyo. So ito po yung lugar natin. Ito na po yung Nok City, dito na po maraming tao. Doon kasi sa tinarabuan ko kanina, medyo malayo lang sa city yun. Medyo tahimik doon at saka walang malapit na grocery. Doon po ako dati nakatira sa bandang yun. Medyo na homesick ako doon. Dahil paglabas mo wala talagang kaingay-ingay.
Dito naman tahimik naman dito kapag sinarado mo lang yung pintuan. Hindi mo naman maririnig yung ingay. Yan lang paglabas mo may mga bata na naglalaro kapag nasa city ka talaga. Hindi maiwasan yun. May gumagala pa. Ganyan talaga pag syudad mga kabayan, matao. Kaya yun mga kabayan, hindi na ako natuloy sa bus ko. So maganda rin na hindi ako natuloy doon kasi pag natuloy ako mga kabayan, no, marami akong asikasuhin. Yung papel ko dito, iba na naman yung kontrata. Tapos siyempre sa Pilipinas, mag-iiba naman yung kontrata mo. Bali mag-verified contract ka na naman para mabigyan ka ng OEC. Kasi pag bago yung employer mo, tapos uwi ka ng Pilipinas, tapos kukuha ka ng OEC, ganun pa rin yung mga friends sa dating employer mo, hindi ka na makakabalik. Tapos isa pa, yung reunification pa ng asawa ko, anak ko, sa akin nakadikit. So marami akong asikasuhin. So mas maganda na dito na lang sa kumpanya ko tuloy-tuloy. At yung papel ko mga kabayan, isang renew lang kami, sabay-sabay na kami. Tapos paglabas, halos sabay-sabay lang din yung papel namin darating. At pag uwi namin ng Pilipinas, wala na kami problemahin sa papel kasi isang kumpanya pa rin kami dito. At yung kagandahan lang ay nakikita ng kumpanya namin kung paano kami magtrabaho dito, mapagkatiwalaan. Kaya hanggang ngayon, hindi kami pinapakawalan hanggat mayroon pang ipapatrabaho dahil nasasayangan sila sa amin. Kaya yun, pasalamat ako sa Panginoon na sa ngayon na-extend na naman kami ng panibagong contract. Siguro mga kabayan yung nilakad natin mula dun sa project, umabot siguro ng mga 7 or 6 kilometers. Hindi ko lang matansya kung ilan talaga. Ako kasi mga kabayan, mataas talaga yung resistensya ko kasi sa bundok pa lang dati sa bukid namin. Pag nagtatrabaho ako niyan, papunta sa Akuan, binabaktas namin yan 10 kilometers kasi magdadamo kami yan dun sa bundok. Pero yung bukid na yun mga bundok na trabahoan namin, hindi sa amin. Bali, nagtatrabaho lang kami para bayaran. So paahon pa yung mga kabayan pag papunta kami. Umaga pa yan, mga alas 4, gising na ako kasi mga 4:30, alis na kami. Tapos ang maganda lang pagpababa kasi hindi na nakakapagod bumaba. Pero yung katawan mo lang ang napagod dahil nga pagod sa trabaho. Kaya ako, talaga malakas yung resistensya ko sa paglalakad at matiisin ako mga kabayan. Sa paglalakad, sanay ako. Galing sa bahay, papunta sa trabaho pag nagtatrabaho kami sa bundok. Tumawag si Mrs. Nandito daw sila ngayon sa may labas. So nandito na tayo sa city mga kabayan, no? Medyo warm din dito kasi pag nasa city ka, nakaandar lahat. Yung mga heater, ilaw. So dagdag din kasi yan sa init yung lugar pagka nasa city. So hanapin natin kung nasaan sila. So, tingnan natin kung saan sila ni Mrs. Okay, ito yung itsura. Medyo may mga building na dito. Ito isa sa mga napaging project namin yan. Isa ako dyan sa gumawa na yan. Yan sa katabi niya, bar na yan, inuman. So nasa Akiki daw sila. Ito yung Akiki. Ito ata. Sa kanila to eh. Alam ko yan. So pasukin natin. Ito ata sila sa tindahan. Yan o. Sa anak ko to. Dito na sila. What's that? Bless na kay. Bless, Papa, bless. Uy. Ayan, pauwi na kami mga kabayan. Bali nakapag-grocery kami. Yan po, yung yellow na yan. Tapos syempre, nandito din yung anak ko. Pag dito kayo sa Greenland, pag may anak kayo, magpapabili yan ng ganito. Yung inihila-hila. Tapos sasakay sila. So ganito yung mga laruan ng mga bata dito kapag maliliit. Yan o, bumuhos na naman yung malakas na snow. Yan. So may naglalaro din dito. Yan, gumugulong-gulong yung mga bata. So yung oras natin dito ay alas 4:30. Pero yan, napaka dilim. Yan si Amaya. Kasalubong ni Mrs. yung kanyang katrabaho. Yan po mga bata oh. Maliit pa mga kabayan oh. Mga 6 months old pa lang ata yun. Amaya, where we going? We going home na? Ha? We're going home na? Play pa, Amaya. You like to play? Dito, play pa dito. Ano? Ayan. Hindi kasi siya sobrang lamig mga kabayan. Pag nag-snow siya, ayan, warm talaga siya. Ito po yung oras natin, no? Mag-alas 5 pero napakadilim. Ayan. Alas 4 pa lang mahigit dito. Ayan, ganito sa Greenland, maaga dumidilim. Tapos matagal din sumisikat yung araw. Minsan wala pang araw. Ayan po siya. Mag-play ka ba, mamaya? Ayan. So, nandito na kami sa bahay mga kabayan. Papasok na kami dahil malakas yung snow. Ayan. So, yan po yung
City ngayon, no? So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless you all po.